ingatan ng mga puso ng ating mga anak. Mateo 6 verse 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Si Anthony ay isa lamang sa mga libu-libong Kristiyanong mga magulang ang nakakaranas ng parehas na kalungkutan. Tinalikuran ng kanyang 3 mga anak ang iglesia. Namumuhay na sila sa kanilang sariling pamilya at hindi na nagpapamalas ng pagnanais na dumalo sa mga serbisyo ng iglesia. Palaging inanyayahan sila ni Anthony sa iglesia at sa pagkakatipon ng pamilya, palagi siya nagsasalita tungkol sa panganib ng pagiging malayo sa Diyos. Nagdudulot ito ng kawalan ng katiwasayan o kaligaligan sa kanilang mga anak. Kaya hiningi nila sa Ama na huminto sa pag-aanyaya sa kanilang dumalo sa iglesia. Nagpasya si Anthony na pag-ibayuhin ang kanyang pananalangin para sa kanyang mga anak. Isang umaga, samantalang ipinapanalangin niya sila, ang talatang ito sa Mateo chapter 6 verse 21 ang sumagi sa kanyang isipan. Kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Habang mas marami siyang panalangin, mas lalong bumabalik sa kanyang isipan ang talata. Nagpasya siyang kausapin ang kanyang mga anak at sabihing pinili niyang ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan. Kaya hindi na niya sila pipilitin bumalik sa iglesia, sa kondisyon na kanilang ibabalik ang kanilang mga ikapo at mga handog. Sa palagay nila magiging maganda itong kasunduan dahil hindi na sila gagambalain ng kanilang ama sa ganoong bagay. Minsan, nang dakong huli, nakita ni Anthony ang kaniyang 3 anak na nagsibalik sa iglesia. May malaking kapabayaan sa panig ng mga magulang sa hindi paghahanap ng paraan upang magkaroon ng pagnanais ang kanilang mga anak na gumawa sa gawain ng Diyos. Sa maraming pamilya, tila baga nakakaligtaan ang mga anak sa bagay na ito na parang wala silang pananagutang mga tao. Ang iba pang ang mga magulang ninanakawan ng Diyos sa kanyang mga ikapo at handog upang mag-ipon ng kayamanan para sa kanilang mga anak. Hindi iniisip na sa pagsasagawa nito, binubuksan nila sa kanilang mga mahal sa buhay ang isang pintuan ng tukso na kadalasang magtitiyak ng kanilang kapahamakan. Panawagan. Humiling sa Panginoon na tulungan ang inyong mga anak na ilagay ang Diyos sa kanyang gawain sa unahan. Unahin palagi natin ang Diyos.